Good day, sir. Ako nga pala si Jeff. Kwento ko lang yung kakaibang karanasan sa amin nang minsan maggala kami upang maligo sa ilog at manguha ng mga hulog na mangga sa manggahan ni Tatang Tonying. Dito lang po sa lugar namin sa norte. Hindi ko na lang, sir, sasabihin yung exact na address ng lugar kasi hanggang ngayon manggahan pa din ito. Bilang respeto na lang din sa napakabait naming kaibigan na si Tatang Tonying. 1998 nung nangyari ito, sir. Nang magpasya kami magkakaibigan na maligo sa ilog kasi sobrang init na mga panahon na yon. Buwan ng Marso, bago magsimana Santa. Madalas naman namin gawin iyon, lalo na pag buwan ng pamumunga ng mangga. Sabi ko sa mga kaibigan ko, daan na muna kami kila Tatang Tonying upang manghingi ng mga hulog na mangga. Mabait po talaga ang Tatang. Pinapayagan niya kami manguha ng mga hulog na mangga. Huwag lang yung mga nasa puno pa. Kasi pinampibenta din niya yung mga mangga na iyon. Kaya pumayag naman yung mga kaibigan ko. Para din daw meron kaming kakainin sa ilog habang naliligo kami. Nakakamiss lang, sir, balikan yung mga panahon ng kabataan namin na ganito ang gawain namin. Balik na po tayo sa kwento. Nang magkasundo na kaming lahat at nakapagdala na ng mga plastic at sako na lagayan ng mga gamit namin at mga mangga, lumarga na agad kami papunta sa manggahan. Sobrang lawak ng manggahan na ito, sir. Nang makarating na kami, ay agad kaming kumatok sa gate at sinigaw ang pangalan ng Tatang. Ayun kasi yung bilin niya sa amin na pag gusto namin pumunta doon, doon kami dadaan sa mismong harap at huwag kaming mag-over the bakod kasi ayaw daw talaga niya yung mga nagnanakaw o mga nangunguha ng mangga nang hindi nagpapaalam. Agad namang lumabas ang matanda at napangiti ito. Sabi niya, tamang-tamang pagdating yung mga iho at may katulong ako sa pagbubuhat. Kami naman ay nagkatinginan. Pagbukas ni Tatang ng gate at makapasok na kami, ay nakita namin yung mga ani niya na mangga na nakalagay na ito sa basket na gawa sa ratan. Sabi niya, makikisuyo lang daw siya sa amin na tulungan namin siya sa pagbubuhat. Natulungan siya na magbuhat ng mga ito packet sa sasakyan kasi kinahaponan daw ay di-deliver niya ito sa bayan. Yung katulong daw niya kasi ay hindi nagpunta nung araw na yun. Sabi pa niya, uupahan daw niya kami at doon na lang daw kami mananghalian at nagluto daw siya ng adobong baboy. At bonus na lang daw yung mga mangga na hihingi namin. Kaya kami naman natuwa tapos pumayag na kami. Sabi ko sa mga kasama ko, ang swerte naman natin ngayong araw na to, ano? Sumagot naman sila sa akin ng, oo nga mabubusog na tayo, magkakapera pa. Kaya agad namin pinagtulungan na buhatin yung mga basket papunta sa sasakyan ni Tatang. Nang matapos na kami sa pagkakarga, nagpahinga na muna kami. Sabay labas si Tatang ng malamig na juice at tinapay. Sobrang saya namin ng mga oras na yon. Ngunit, ang saya namin na yun ay mapapalitan pala ng nakakatakot na karanasan. Nang makapagpahinga na kami, ay agad na nagwika yung kaibigan ko na si Ronnie na magpaalam na doon kami kay Tatang Tonying na mamumulot na kami ng mangga. Kaya agad naman akong tumalima at sinamahan niya ako. Nagtungo kami sa likod ng bahay upang magpaalam sa matanda. Nang makarating na kami, ay nandun nga yung matanda at tila ba may hinahanap ito. Nagtanong naman ako, Tatang Tonying, may hinahanap po ba kayo? Sumagot naman ito ng, hinahanap ko kasi yung alaga kong aso na si Bogart Kanina ko pa kasi siya hindi nakikita. Ako naman ay napatango na lang at naalala ko na meron nga palang alaga si Tatang Tonying na aso. Kaya pala walang tumatahol kanina pa. Tapos, nagwika pa ulit ito na, di kaya nakain na ng bayawak yung aso ko na yon? Huwag naman sana. Kami naman, sabay pang napatanong ni Ronnie, ano po? Bayawak po? Gulat na wika namin ni Ronnie. Oo mga ato, bayawak. Nung nakaraang gabi kasi, may narinig akong kumakaluskos sa may manukan ko. At tahol ng tahol si Bogart.
Kaya lumabas ako, dala ang baril ko at flashlight. Nang matutukan ko ng ilaw yung manukan, may bigla akong nakita ng malaking bayawak na mabilis na tumatakbo papalayo. Kaya di ko na nagawang magpuputok. Nakain niya yung dalawa sa mga alaga akong manok. Kaya kayo, kung mamumulot kayo ng mangga, huwag kayong lalayo. Huwag muna kayong gumawi banda dun sa dulo na madamo. Wika pa sa amin ni Tatang. Kami naman ay tumango. Ayaw nga po pala, Tatang. Pwede na po ba kami mamulot ng mangga? Para mamaya lalarga na din po kami pagkakain natin. Paalam ko pa dito. Sumagot naman ito ng, sige mga ato, pero huwag niyong kalimutan yung sinabi ko ha. Kami naman ay tumango at agad na umalis. Tinawag na namin yung apat pa na kasama namin. Kanya-kanya kaming dala ng mga plastic namin. Yung iba pa nga, sako ang dala. Para daw madami silang mailagay na mangga. Hindi pa kami nakakalayo. Madami-dami na agad yung nakuha namin. Halos mapuno na nga agad yung dala kong malaking plastic. Tapos, tinawag ko na muna silang lahat kasi nakalimutan kong sabihin yung tungkol sa bayawak na nakita ni Tatang Tonying. Kaya, sinabi ko na din ito agad sa kanila. Napamulagat naman sila ng mata. Yung iba naman nagtataka. Kasi yung iba pala, hindi pa nakakakita ng bayawak o monitor lizard sa English. Sabi ko na lang sa kanila na huwag silang lalayo at lalong-lalo na huwag silang magtutungo sa madamong parte ng manggahan. Pagkatapos namin mag-usap, namulot na ulit kami ng mangga. Wala pang ilang minuto, nang tumatakbong bumalik sila Ronnie. Putlang-putla ang mga ito. Kaya napatanong ako dito, sabi ko, "Oh, anong nangyayari sa inyo? Bakit namumutla kayo?" Wika ako sa mga ito. Jeff, umuwi na tayo. Meron kaming nakita na kakaibang nilalang. Doon banda sa likod ng malaking puno. Tapos ang dami niyang dugo. Meron siyang kinakain doon. Tara, uwi na tayo. Uwi ka pa ni Ronnie. Nakalata mo ang takot at hingal sa boses nito. Ako naman, pinagtataka. Sa isip ko, baka yung bayawak lang yun. Kaya, nagpasama ako sa mga ito. Ngunit ayaw nila akong samahan ng mga oras na iyon. Kasi takot na takot nga sila. Kaya, yung dalawang kasama ko na lang na di nakakita ang sumama sa akin. Kasi gusto din nilang makita yung nakita nila Ronnie. Daan-daan kaming lumapit papunta sa malaking puno. Nang biglang, may gumulong mula sa likod nito. Akala ko buko lang iyon. Kasi may malapit na puno ng niyog doon. Pero, nanlaki ang mga mata namin nang makita namin na ulo ng aso iyon. Ulo iyon ng aso ni Tatang Tonying na si Bogart. Tapos, hindi pa natapos sa ulo ng aso, sir. Meron kasing kamay na bigla na lang lumabas doon sa malaking puno. Kamay ito ng tao, sir. Hindi kami nagkakamali. Hindi ito kamay ng bayawak. Ngunit, may kakaiba dito. Mahaba ang mga kuko niya na parang sa bayawak nga ang tsura. At ang balat niya ay nangingitim. Tapos, ang mas nakakatakot pa sa lahat, nang bigla itong gumapang papalabas ng puno na pinagtataguan ito. Nakakatakot ang mukha niya. Magulo ang mahaba na buhok na nalagyan na ng dugo. Ang gara ng ilong niya, sir, para itong sa aso. At ang mga ngipin niya ay magkakaiba ng sukat, ngunit matutulis ito. Noong mga panahon na ito, sir, wala pa po kami alam sa mga aswang. At di namin alam kung aswang nga ba talaga itong nasa harapan namin. Tumitig ito ng masama sa amin. Wari mo'y kakainin kami nito ng buhay. Nang pinagbabato na ito ng manggalang napulot namin, tapos nakibato na din ako habang umaatras kami papalayo dito. Nang bigla na lang, umangil ang nilalang na ito, nawari mo isang siyang mabangis na hayop. Tapos, tumakbo ito papalapit sa amin, nang kagaya din sa isang aso. Gamit ang mga kamay at paa niya.
Nang maaabutan na kami nito, ay may narinig na lang kami ng isang putok ng baril. At napahinto ang nilalang dahil tinamaan ito sa kanyang balikat. At may narinig na lang kami na biglang sumigaw. "Bilisan niyong tumakbo mga bata!" Wika nito. Ito pala si Tatang Tunying, dala ang kanyang rifle na baril. "Halimaw kang aswang ka! Ikaw pala ang namimese dito sa manggahan ko!" Wika pa nito, sabay paputok ulit nito ng baril niya. Ngunit, di na niya ito tinamaan. Nakailang putok pa ng baril ang matanda. Ngunit, mabilis na nagtungo ito sa damuhan at bigla na lang itong nawala. Tapos di kalayuan, may isang malaking bayawak na sumampa palabas ng bakod. Wika ni Tatang Tunying, ang aswang na nakita namin at ang bayawak na iyon ay isa lamang. Ang hula niya, isa itong uri ng aswang na kung tawagin ay abwak. Nagaanyo daw itong bayawak upang lansihin ang biktima nito. Dalawang uri daw ang mga abwak. Ang babae ay nagaanyong uwak at ang lalaki naman ay nagaanyong ang bayawak. At madalas daw na naguhukay sa ilalim ng lupa ang mga lalaking abwak upang mag-abang na mabibiktima niya. Mabuti na lang talaga ay dumating si Tatang Tunying ng mga oras na iyon. At mabuti na lang, naisipan nila Ronnie na tumakbo sila papunta sa bahay ng matanda upang sabihin ang nakita nila sa manggahan. Naagad naman itong pinaniwalaan. Nang makarating kami sa bahay ni Tatang Tunying, ay takot na takot pa din kami sa mga nakita namin. At tinatid na lang kami ng Tatang Tunying sa baryo namin, gamit ang sasakyan niya bago dumiretso sa bayan. Binigyan din niya kami ng isang basket ng mangga bilang pasasalamat daw nito at 100 piso kabayaran sa pagtulong namin sa kanya. Kami naman ay nagpasalamat sa matanda sa kanyang binigay at sa pagligtas niya sa aming buhay. At simula din po nun ay hindi na ulit kami nagtungo sa manggahan nila Tatang Tunying. Hanggang ngayon po ay nandoon pa din ang manggahan nila Tatang Tunying at ang anak na ni Tatang ang namamahala dito. Wala na din kaming nabalitaan na pananalasa noong nilalang. Siguro napuruan ito ni Tatang nang matamaan ito ng baril niya. O di kaya sa ibang lugar na ito namamalagi o nagtungo malayo sa baryo namin. Hanggang dito na lang sir ang aking kwento. Maraming salamat po kung mapipili nyo ito. God bless po sa inyong channel. Hanggang dito na lang po muna ang ating kwento. Hanggang sa susunod po. Ito po ang Pusakal. Wow!